Habang abala nga sila dito sa tataniman nga natin, kami naman ni Kuya Mark ay nag-asikaso na nga ng kanilang mga merienda. Eto nga yung kinatanghalian nga mga mare, naghugas muna nga ako dito. Medyo natambakan nga din kasi tayo sa hugasin, habang sira naman inaasikaso nga ilulutuin niya ang ulam. Alam nyo na, dinengdeng nga lang ito mga mare, yung dahon nga ng kalabasa. Nakuha nga to ni tatay kung saan nga mga maring paligid kasi marami nga ditong tumutubong ganito yung ampalaya. Ay sus, sumisingit pa nga si Gael nga natin mga mare. Ganyan na nga siya kaingay kapag hindi nga siya pinapansin. Ang nagpatuloy na pala si Kuya Noli kasi may ginawa na nga si Ran. Kailangan niya pa kasi mag-edit para nga siya i-upload kinabukasan. Ito nga si Kuya Noli, abay sanay na nga sa luto ng mga Ilocano. Pero tingin ko naman ang pagluluto nga nila at pagluluto nga si Bicolano ay parehas nga lang kasi ganito rin magluto si tatay. Ayaw niya ng mamantika. Gusto niya yung pinapakuluan nga lang mga maring bagoong. Si tatay nga mga mare, ang bagoong na yan ay okay na sa kanya, may basta may sili siya. Eto na mga si Gael nga mga mare ay medyo inaantok-antok na kaya pinapaantok-antok ko na nga dito kasi malakas ang hangin. O siya, eto nilagay na nga ni Kinole etong mga gulay na ampalaya. Kayo ba mga mare, anong tawag sa inyo sa ampalayang to? Ang tawag kasi dito mga mare sa amin ay ampalayang ligaw kasi sobrang pait nga. Kung mapait na nga yung nakagisnan nga natin ampalaya, eto talagang sobrang pait. Yung maliliit nga yung bunga pero mas gustong-gusto nga yung nilaran. Nauna na nga rin kumain sila kayo Noli kasi ako kumain na nga rin ako. Pagkatapos ay sumunod naman nga itong si Ran, hindi na nga kami sabay-sabay. Maya-maya nga lang, dumating na nga yung in-order nga natin para sa merenda nga mamaya kasi pupunta nga tayo dito. Ito nga si Gael, kanina pa nga to gising nga mga mare. Kaya ayan, sinama na nga natin dito kasi malapit lang naman to sa atin. Lalakarin nga lang, sobrang lapit lang. Abay, may pasayaw-sayaw pa nga ako dyang nalalaman. Mukha naman akong tikling. Kaya itong si Ran, asikaso na nga rin yung pagluluto nga dito. At si tatay naman, kinukuha nga yung mga talahib dito para hindi na nga tumubo ulit. Nakaraan lang sobrang talahib nga nito pero ngayon nga ang ganda na nga kasi wala na yung mga talahib na malalaki. Tiyak na magaganda naman nga yung mga gulay nga natin dito paghahanda nga rin to sa tag-ulan. Abay, tag-ulan agad na sa isip. Ito nga mga mare, ang sinasabi ko sa inyong merenda, magsasamji nga tayo. Ito nga yung pangalawa nga nating pagkain nito. Kung natatandaan nyo kasi yung una nga mga mare ay yung nakaraan ngang buntis pa ako kay Gail. Apakabilis ng panahon at eto nga si Chuchu tuwang-tuwa na naman nga sa tubig kaya puro putik. Pati nga aso nga natin mga mare ay talaga namang init na init ka naman naghahanap nga ng tubig. Ang sarap nga din dito mga mare, sobrang lakas nga ng hangin kaya pati nga itong kalan hindi tayo makakapagluto kapag walang harang. Kumpletong-kumpleto nga tayo ngayon mga mare kaya tamang-tama nga ang pagsasamji nga natin. Kung maririnig nyo man nga po si Gael ay pagpasensyahan nyo, ayan tuwang-tuwa nga dito sa gilid ko. Paano, gustong-gusto na nga niyan dumapa. Alam nyo mga mare ng mga oras nga na to at napaisip talaga ako. At napa-thank you Lord na nga lang din ako sa isip ko. Sa wakas nga ay nakakain na nga namin to. Bukod nga doon ay kasama ko na nga yung mga magulang ko at hindi ko na sila maririnig na saka na lang o kaya naman sa susunod na lang dahil may trabaho nga sila. Kumbaga na pagbubuklod-buklod ko na nga sila. Alam nyo ba, bago nga ito mga mare, niyaya ko nga si mama sa kasi tatay na magsisini nga kaming apat. Kasi nga gusto kong maiparanas nga sa kanila yun mga mare. Alam nyo ba, ang sagot ni tatay ay busy nga daw siya. Nung nalaman niya kasi mga mare mag-escalator ay talagang natakot na naman nga. Si mama naman ay namahalan naman. Minsan nga nababasya ko, akala ng iba ay ayoko lang igala sila mama pero ang totoo sila ang ayaw. Mas gusto pa nga nila mga maring sa bahay lang, mas tipid daw. Kaya naisipan na lang namin mga ganito mga mare, at least magkakasama pa nga rin kami. Kanya-kanya na nga kami ng ginagawa ng mga oras ngayon. Si Kulot ay nag-aalaga kay Gael. Ako naman nagluluto nga dito kami ni Kuya Mark. Sila rin naman, inaasikaso naman nga yung pagtatanim nga dito. Eto nga si mama, niloloko nga namin na miss niya nga siguro yung trabaho niya ng paghahawan kaya ay naghahawan nga din dyan. Kaya lang hirap na hirap nga siya sa pagpapala. Naku mga mare, kung alam niyo lang sobrang sipag ni mama pagdating nga sa trabaho niya. Dati nga mga mare, nung naghahawan pa siya kahit oras na ng pahinga ay talagang hindi yan nagpapahinga. Talagang sinisimot niya ang paghahawan. Kasi ang katwiran niya ayaw niyang minasasabi sa kanya yung amo basta pagtrabaho-trabaho siya. O siya, ayan, nagsilid na nga rin sila dito ng lupa nga mga mare kasi pagtataniman nga nila yan. Baka may binibenta nga kayo dyan mga mare, mga sako nga ng semento, bibili na lang namin. Kaysa nga itapon nyo lang o kaya naman sirain, pwede pa nga natin pakinabangan bilang taniman. Ngayon pagtataniman nga natin mga mare ng kung ano-anong gulay. At eto nga si Kuya Mark, abala pa nga rin dito. Umuwi nga ako sa atin para kumuha nga ng asin para kahit pa paano may lasa. Nung okay na nga at tapos na nga kami magluto, tinawag ko na nga rin sila mga mare at kumain na nga rin kami. Eto nga si Ran, pasimpleng subo pa nga dito mga mare ng lettuce. Tatanong nyo kung bakit tuwang-tuwa kami dyan paano etong si Kuya Noli nag-chopstick, hindi nga
nga daw nga makuha. Sabi ko, wag na nga kami magpanggap mga mare, itusok niya na nga o kaya naman meron naman dyan tinidor. Kaya tawa ng tawa itong si Kuya Noli. Kaya hindi na mahalatang sobrang saya nga namin ng mga oras na yun. Kaya binigyan ko na nga rin siya ng kutsara. At eto nga si Mama, tamang kain lang din dito. Si Kulot nga nag-aalaga nga kay Gael kasi tulog. Nakakatuwa lang din kasi mga mare na nagagawa na nga namin yung mga ganitong bagay. Dati kasi mga ganitong oras nga mga mare, talaga nag-aantay pa nga kami ng grasya. Ewan ko kung kami nga lang nakakaranas yun. Alam mo yung maghapon nag-iisip nga si Mama ng kung saan naman nga kami kukuha dati ng pagkain ng mga bata nga kami. Tapos biglang kinahapunan, meron nga darating mga maring biyaya. Diba ang galing talaga ni Lord? Sino nga nakaka-relate doon? O siya, etong si Ran, kumuha pa nga ulit nga mga mare kasi marami-rami naman to at hindi talaga namin to mauubos. Ang sarap nga din dito mga mare ng hangin. Talaga namang mapapayapa yung isip mo kasi mahangin talaga. Bukod doon tipid ka pa nga sa electric pan. Tiyak talaga na dito na naman nga tayo matatambay kapag nga wala tayong ginagawa sa kabila. Nung tapos na nga din kami kumain mga mare, eto na nga rin yung tent, abay dumating na nga din. Eto nga in-order ni Ran. Kung papalarin nga kasi tayo mga mare makauwi nga ngayong taon sa Bicol, pwedeng nga natin dalhin dun kasi wala daw matutulugan. Tiyak na hindi nga tayo magkakasya kasi madami-dami nga rin tayo. At eto nga si Mama nagkalagkay na naman nga dito. Dahil medyo maaga pa naman, kaya ayan abalang-abala pa nga ang lahat nga dyan. Hiwa-hiwalay man nga sila mga mare pero nagtutulungan at kanya-kanya nga sila ng ginagawa habang balubog na nga yung araw. Baka mga mare isipin nyo bahay natin yung sa gilid, hindi atin yan ha. O siya, etong si Ran hindi pa nga rin tapos sa pagsisilid nga dito ng lupa. Sabi nga namin baka mas maganda nga dito mga mare yung pagtatanim kasi tingnan nyo nga yung lupa nga dito. Abo na yata to. Eto na nga po si Gael, kagigising nga lang ng baby. Ayan, kaya hindi na naman nga maipinta ang muka. May nga rin nagsasabi bakit daw lagi buhat nga ni Mama. Naku mga mare, hindi to iyaking batang to. Kapag nga hindi naman to nagugutom, nakababa nga lang to mga mare. Hinihila ko nga dyan si Mama. Sabi ko kay Kulot, videohan kami tatlong magkakamuka. Pero etong si Gael, tawa na ako ng tawa siya, wala man lang reaction. Sabi ko nga mauna na nga kami at maglalakad na nga lang din kami mga mare. Pero bago nga yan, ayan, nagpicture-picture at video-video muna nga kami. At ayan, kinarga na naman nga ng lola niya. Si Mama kasi talaga, minsan mas gusto na nga lang kargahin. Alam nyo naman, unang apo kaya sabik na sabik nga siya. Tapos, sino ba naman kakapagpigil nga mga mare sa pagbuhat ng ganyang kakit na baby? Sabi ko naman sa Diyos, sadyang maswerte nga ako na meron nga ako mga maring katuwang dito kay Gael. At eto nga binuhat ko na nga rin salitan nga kami ni Mama. Kahit nga hindi pa lang iti si Gael mga mare, hindi naman nga siya iyakin. O siya, maghahapon na nga kaya umuwi na nga rin kami. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.